Good day mga fan! Another episode ng Tito Talks. Well, as you can see, napakagandang location natin ngayon. Medyo dumadagdag na yung mga sponsor natin when it comes to location. Medyo nakakahalata sila kung saan lang kasi tayo tumatambay. Medyo may naawa. Pero actually, this guest for today is medyo, alam niyo, marami kayong matututunan lalo na when you're starting up, no? Kasi itong couple partner na to, nako, bilisan nyo. Pag nagsimula na kayo magkwentuhan, for sure, yung mga learnings from them, ma-apply nyo in your day-to-day, lalo na if you're working with your partner, no? Or asawa, or good jowa nyo man yan. Well, hindi na ako masyado magpapatumpik-tumpik pa, hindi magpapahaba na kung ano man introduction, no? Well, white noise, mag-ingay. The couple behind this, Jack and Jam Campus. Kumusta mga sir? Ma'am? Hello. Maraming salamat dyan, sa pag-invite dito sa place. Well, wala na nag-start ako mag-shoot dito. Well, ganda na, hindi lang ako makabalik kasi wala naman ako talagang kliyente, no? Pero, guys, ito nga. Nakakatuwa kasi, as time goes by, no, parang yung place na nade-develop nyo ng todo, parang, can you just tell do sa mga nanonood sa atin sa episode na to, no? Parang, how did you started? Parang, eto, hindi lang dito, pati sa career nyo as photographer. Paano ba? Ano ba? Yung studio lang? Or Ay, yung... Kasi magkadikit to eh. Mali ka kasi natapos siya dapat. Kasalanan ko talaga, may mali ako eh. Si Jack may tama eh. Hindi, yun niya. Ako lang naman. How did this career started na? Parang sa inyo, lalo na ikaw. Ikaw talaga una ko nakilala sa photographer eh. Siya naman talaga. Yun, nagkakasama ba tayo sa freelance? Yes, freelance. Saba, nakikipagbakbakan pa tayo. Idol pa kita nyo. Bisan, balitan na. Idol ko ngayon. Hindi, matagal-tagal na yun, no? Grabe, matagal na yun. Sobrang matagal na yun. Parang, kasi freelance pa lang. Tapos, ano ba? Paper project. Parang mga 10, 11 years na tayo may studio. Pero ano nag-start ka? Freelance ba agad? Or nag-start ka muna as parang hobby mo muna or what? Hindi, freelance ako. Tapos, alam mo yung photographer dati na parang gagawa lang siya ng page niya. Para lang may mema lang. Inabot mo yung multiply days? Hindi, ganun ako. Ganun ako. Di ba? Pero yung Multiply pangalan days. ko pa, hindi ba yung paper project? Para Ay, lang... nakita ko yun. Oo. Kasi yun eh, pag wala ka pang pambayad sa website mo, multiply kasi. mo na, di ba? Nandun sa photo ba? English naman siya. Leaker, di ba? Talaga ba? Pangit na English ko nun, gala mo, pilit na pilit. Pero ayun na, before doing that, parang you started as a hobbies, parang shoot ka, open shoot, yung mga gano'n. Hindi nga ako naka-experience ng gano'n yung open shoot. Diretso photo agad? Hindi, graphic artist kasi. Okay. So, parang, Oo nga. yun yung naging starting job ko. Parang layout artist ako ng mga weddings. So parang nabuliw ako sa office. Nabuliw ako na parang yun lang yung ginagawa ko. Medyo na-burn ka. Oo eh. Tapos nakikita ko yung mga shoot na, ay ang ganda, iba-ibang lugar, ganito, ganyan. So yun, sumama ako kay Ninang Hazel. Nice print. Oo. Ninang Hazel. Sumama ako, nag-assist ako sa kanya, gano'n. Hanggang sa, nagustuhan ko naman. Introvert ako pero nagustuhan ko naman siya. Tapos yun. Parang, Kasi nga kung saan nakakarating or part ng dahil iba-ibang tao. Tapos abang nag-a-assist ako noon, nag-graphic artist job ako. Sa kanila rin? Oo, sa kanila din. Sa kanya talaga. Mainly kay Ninang Hazel. Tapos parang nangyari, from dun sa mga kinikita ko sa pag-graphic artist ko, dun ako bumili ng camera ko. Yeah. Tapos parang in-explore ko na lumabas sa ibang studio, gano'n. Oo, doon tayo nagkasama kay Ralph. Parang iba-ibang di ba? Tapos parang nangyari pa nun, medyo nawala ako dun sa kanila. Tapos, nung medyo na-explore ko na yung pag-freelance sa ibang studio, bumalik uli ako sa kanila. Pero ngayon, with much bigger network ng konti compared dati, so nakakapag-freelance na ako kay ganito, kay ganyan. Mas malaki na, mas marami ng experience, di ba? Parang gano'n. Kaso nakakapagod. Pero nung bata pa, medyo bata pa, kayang-kaya, kahit lahat naman yata, nung bata talaga kaya. Ngayon kinakaya na lang, eh. Parang kaya pa, mga 15th Street, mga gano'n. Oo, gano'n umataw ang freelance ng araw. Guys, alam niyo dati kung paano umataw ang mga freelance? Parang alam niyo yung tuhog, kaliwat kanan. Kasi nga, mas shorter yung time ng shoot, right? Unlike ngayon kasi, sobrang... Kaya dati, talagang minsan, we called it up and down pa nga, di ba? Morning wedding, tapos habol kasundot ka ng afternoon wedding. Parang nag-morning wedding ako, tapos debut. After that, medyo kaya ko pa. Tapos after mga 2-3 times kong ginawa yun, umayaw na ako.
Nakakapagod din, no? Pagod din Saka siya. kasi dati, di ba, parang ang shoot natin, may flash pa talaga, may di ba, hindi naman uso PA, no? May PA man para sa lahat, di ba? Oo, mga ganun. Tapos, So, ang prep time pa nga nun, parang inabot ko nun 3 hours. Yes, ganun lang. Kasi hindi naman uso dati yung mga may robe shot with the entourage. Correct. Tapos may mga first look, yung mga ganun. As is lang kung ano yung mga yan. Kung sino inabutan mo, hindi naman sila nag-invite na entourage, mag-iisa lang sa church, di ba? So parang, gano'n, mabilisan lang. Medyo nakakapagod lang kasi yung pag-group shot sa family, medyo professional yung dating ng family, kaya nag-iilaw pa di ba? Naalala ko nun yung pag nag-shot sa pare, kailangan naka-ilaw, naka-flash, di ba? Ay, nga, alam yun. hindi yung, di ba yung naka-ano ka, naka-tag dito, lagya ka. Kapabata ka pa, gumamit ka rin nun Sa lahat ng tunga college pa lang ako eh. Binibenta! Guys, ganito po talaga sila. Naglalaglagan po sila talaga. So yun nga, ayun, speaking of ganun style, no, di ba naalala ko nun, talagang Tapos parang, kasi nowadays nakita ko yung atake mo, medyo iba eh, rather doon sa nakita kong ikaw no, during freelance. How did you do yung transition ng ganun? Paano ba? Nung naging wife ko na siya, medyo nag-slow down yung ano. Kasi nung naging asawa ko siya, pandemic. Ay, oo nga, yes. Pandemic Yes. siya. Tapos nung lockdown. Sabay, no? Halos, no? As Buti in, nakapag-party ka. tapos nakapasok siya sa akin nung sobrang peak ng paper project. As in, 10 per month, 8 per... Kalakasan. Kalakasan talaga. Tapos, paano ba? Ang style lang namin, mukhang pera ako nun eh. Shoot lang siya. So, paano yun? Paano yun? Ikaw sumasama ka lang sa kanya? Kasi, hindi ka naman talaga photographer, right? Hindi. Di ba? Inspiration lang. Hindi ako Parang. yung ako yung salingkit. So, yun nga, ganun ka nag-start. Ayaw niya kasi magturuan. So gusto niya, isabak ako kaagad. Tapos mag-learn ako from there. Talaga? Ganun yung ginagawa. Napakatindi ng... Napakatindi ng... Ayoko ng ano mo, ah. Ayoko nung magtuturo ko ng basic, yung mga shutter speed, aperture. Gusto ko Shoot ka lang, parang gano'n. Meron ka ng alam, tapos ituturo ko na sa yung parang foundation Tapos mismo papagalitan ka niya pag nung grade. base nung mismong atake nung photography na ginagawa namin. So, pinag-workshop ko pa siya kay Toto. Talaga? How did you cope up with this? Parang katulad yan. Mag-asawa na ba kayo no? Nung Hindi hindi pa? Mag-boyfriend kami. Lintik ang awa. Oo. Tell the story, paano yung ginawa mong adjustments para sa ganun? Kasi galing akong sales. So, 5 years ako sa catering company. Tapos, doon ko siya na-meet. Naka-freelance ka ba nun? Lakas ko pa mag-freelance. Siguro humingi siya ng pumil sa'yo, no? Oo, mahilig siya bigyan ng chocolate cake. Alam ko na kung kanino ka nag Alam ko na kung kanino. Basta white chocolate cake, alam ko na Tapos agad. manghihingi ng sopas, ng sinigang, kung ano yung pagkain namin sa kitchen. Iba kasi yung pagkain nung sa kitchen. Dinaan ka sa ganong atake. Oo, pero hindi pa kami naging kaagad. Naging friends kami for a year. Tapos saka siya nandito. Tapos, nung nakita niya na may mata ko sa photography, sa mga silip-silip, ganyan. May kasi ako mag-travel. So makikita niya yung travel photos ko. Doon niya ako kinuha. Parang in-offera niya ako na, mag-freelance ka na lang, ganyan. Siyempre ako kabado pa kasi sanay ako may day job eh. Galing ng atake mo, Brad, ha? Medyo iba yung video, ha? Freelance ka sa akin. Instant stuff. Iba? Instant closeness dyan, ha? Hindi. Cross-cutting pa. Kita niyo boys, ha? Atake ni Sir Jack, ha? Iba. Hindi, tapos, Medyo kukondisyon mo muna yung utak nila. Okay yan. Pero, ay. Iba pala yung ano? Pero nahirapan din siya nung first year ko sa kanya. Kasi strong yung personality ko. So, nung tinetrain niya ako, ang dami-daming away. As in, sobra. Kasi nga, matigas yung ulo ko na parang feeling ko alam ko na. Pero, syempre, mas mahaba yung years of experience niya. So, marami pa akong dapat matutunan. Correct. Ang hirap ng adjustment. Ginawa ko siya nun, ano ba? Sinasama ko siya sa groom side, tapos, kasi ganun yung vision ko dati sa kanya. So, question lang. Paano ginagawa mo rin sa camera niya? Parang, ito yung setting mo, aralin mo yan. Kahit pa paano, yun na yung time na may basic knowledge na. Siya, so alam mo nang magkalikot-kalikot ng kung anong setting sa May kanya. basta camera ako basic before, ano. pero yung sobrang mga entry-level na camera. So, basta yung parang nakita ko na kahit paano, mabilis na yung mga setting. Doon ako umentre na, ganito gawin mo, ganyan. So, tinry ko siyang ilagay sa groove. Hindi, sa bride muna. Magkasama muna tayo. Punta mo, diba? Para-paraan ka rin. Tapos mag-aaway kami kasi hinahirangan niya yung shot ko. Tapos ginugulo ko yung structure Diba? niya. Ako pa yung umarang, no? Hindi pa po sila nag-aaway, ha? Relax lang, hindi pa sila nag-aaway. Tapos pantay, nung ano na yun, nilagay ko siya sa groove. Teka muna.
Nilagay ko siya sa groom. Parang, sorry. Parang hindi pala okay dito Tapos may time pa nun na parang nasira yung camera. Oo, na isang shooter natin. Oo, na isang shooter namin. Tapos ayaw niya ibigay yung camera niya. Salingkit siya. May ano pa ako nun, may Mark III ba yun? Mark III. Salingkit siya. Yung isang photographer namin, nasiraan ng camera. Siya talaga yung main sila. Oo. Siya yung groom photographer. Siya yung salingkit. Ayaw niya ibigay yung camera niya. Ayaw niya. Ayaw paggamit? O ayaw! Sa kanya nga naman yun, personal na yun eh. Akin yun eh. Kanya yun. Tapos, gusto ko ito ayaw paggamit. Sabi ko, ikaw kumuha dyan. Sige. Eventually, yun, binigay niya. Nahirapan ako eh. Hindi, Jam, kumusta yung pressure when it comes to, kasi syempre, jowa mo to, di ba? Parang, ano ba, meron bang, baga yung, I mean, when it comes to visual, syempre, ikaw nakakaalam nun parang, ito yung gusto kong mangyari. Pero kasi may technicalities na binabato si jowa. Paano yun? Paano pagkatapos ba ng event? Warla ever kayo? Parang chinecheck niya kasi yung shots, lahat ng photographers namin. Chinecheck niya talaga. So parang mag-feedback siya na, ito, putol yung paa, hindi maganda to, pangat yung framing, ganyan-ganyan, yung lighting nito, kulang, ganyan. So gaganon So, niya. may criticism na agad. Meron din. Pero, syempre, as a girlfriend, sumasama yung loob ko. Correct. Diba? Yun nga yung gusto kong tanong. Yun nga yung gusto kong tanong. Emotional akong tao eh. So, Paano yung atake mo ron, Brad? Ito nga. Ito yung technique doon. Ang ginawa ko, nilipat ko siya sa iba. So, nilipat niya ako sa editing. Nilipat ko siya sa editing. So, doon medyo umokay na kami. Nilet go ko yung editing part on the day. Kasi ang thinking ko nun, sige, okay na yan. Ma-edit mo siya on the day. May maipe-present pa rin tayo. Pero yung after that, ng editing na yun na on the day, yung mga backlogs, ako pa rin nag-edit. Ikaw pa rin. Oo. So, most likely, siya yung parang pinaka-mata mo after shoot. Oo. Ganun yung nangyayari sa amin. Which is, yun yung naging parang Nag-work for us. nag-work sa amin. Kasi hindi ko na siya pinapakailaman doon eh. Kasi in a way, after that, Check mo pa rin. Marire-edit ko pa rin naman. Unlike kapag nagpo-photo siya, hindi ko na mauulit yung ginawa niya eh, di ba? Tapos na yun eh. Ay, inayaan ko na sa mga shooters ko eh. So, parang nangyari, ayun nga, nilipat ko na siya sa ibang department ng team namin. Kumusta naman dyan pagka-transfer sa'yo? Ano ba? Mas Nag-excel gusto ka ba? Mas gusto ko. Okay. Kasi na-realize ko, hindi ako pang photographer na pang wedding. Photographer ako na pang kiddie. Yun yung mas na-enjoy. So, iba yung site mo, parang gano'n. Mas na-enjoy ko yung shoot na gano'n with family, maternity, mga ganyan. Kesa yung kailangan ko ma-pressure sa time, ayoko ng gano'n. So at least, mas nag-work. Tapos tinuruan pa niya ako ng editing. JPEG lang. Hindi pa niya ako tinuruan ng RAW. Oo, yun. JPEG muna. Kasi hindi naman tayo, like, nag-freelance dati, hindi naman tayo. Walang RAW. Ngayon na lang naman nagkaroon ng gano'n. Kaya nung inaral ko yung RAW, sabi ko, ay, ang saya ng buhay. Mas maayos yung kulay ko. So, how was it? Mula nun, yung gano'n, yung separation na ng, I mean, hindi na nagsushoot si Jam, most likely doon sa may after the shoot, sobrang okay naman until now? Parang... Hindi. Ngayon, ganun yung ginagawa namin. Okay na siya. Kasi parang, controlled ko pa rin in a way na after ng wedding. Diba? Pero hindi pa rin laging smooth. Oo. Pero ang tanong ko nga sa inyo, kunyari may shot si Jack na parang sinut mo yun dahil i-recompose mo sa Lightroom. Tapos nakita niya. Dinilit niya. Parang may mga ganong instance na parang hindi maganda sa mata. Paano yun? Paano yung mga Hindi ko ganon? ginagalaw. So hindi mo ginagawa, baka meron siyang approach. Alam ko na yung mata niya eh. Tsaka lahat ng photos namin kasi usually nakalock siya. So, kasi hanggang may ma-mintis siya doon, makikita ko pa rin yung mga photos after nun eh. So, parang magagalaw ko pa rin talaga technically. So, hinahaya ko siya basta on the day, hindi ko na pinapakailaman yan. So paano pag on the day, ikaw bahalang pumili? Ako bahala. Siya lahat yun. So kapag pinapakailaman niya ako, pinapaalis ko siya. Kasi Siya ka nga doon, parang yan. nagugulo yung mindset ko eh. Correct. Nakalatag ako eh. So, di ba yung ginagawa namin ngayon, may poetry na. So, alam ko na yung buo na siya sa isip ko. Meron akong background music, alam ko na yung photos na ilalagay ko. Pag nangialam siya, Masisi. ilagay mo tong shot ko, hindi, ito nga kasi yung ano ko, gano'n. So for now, I mean, yung workflow nyo as a couple, parang katulad niya, parang yung sinasabi niya nga, na parang I have this na prior to the event pa lang kasi alam ko na yung gusto kong mangyari, alam ko na yung kailangan ko. So kunyari, may question ako, kunyari ganun. Tapos mayroon siyang special shot na parang, yung parang hindi mo siya ini-expect, pero ayun, katulad niya, sinasabi, lagay mo itong shot na to, lagay mo to. Paano discard yung dalawa ron? Ay, sinasabi ko. Basta, halimbawa may nakuha ako.
may kuha akong ganito. Nilalaanan ko na ito ng Pasok ko, ganito. Nung later on na, nilalaanan ko na ng space. Ito pwede ito sa mga, if ever na on the day, may magandang shot si Jake or kung sino man, ganyan. So may butas ka na for that? Meron na. Dati wala. So talagang true time na pag-uusapan talaga eh, Oo, no? communication, tapos experience. Buti ka nagsasalita na si Jake. With a lot of patience. Patience. Pero yung pride, kunyari, ikaw ito Jack, ito talaga yung medyo sticky question dito eh. Kasi pride as a photographer and as a lalaki. Paano mo i-handle yun? Alin doon? yung pride natin, siyempre ako lalaki, parang, may ganung factor eh, di ba? Ako yung talagang photographer, yung mga ganun ba? Paano mo i-handle yung mga ganun? Para kay Jam, parang ganun. Well, paano nga ba? Basta ang sa akin, hahayaan ko siya sa work na to. Ang pinaka-big thing lang sa akin is makokontrol ko siya after the wedding eh. So, kasi hanggang kahit anong gawin mo dyan, ngayon on the day, after that, may control pa rin ako. Okay sa akin yun. So, parang ano, after, gawin mo lahat ng gusto mo, after that, ako pa rin ang last say. Oo, kasi parang, kasi ganun din naman, di ba? Control ko pa rin kung ma-upload ba siya or what, kung may final say pa rin ako kung halimbawa. Ako pa rin naman talaga nag-ano nung mga for vlog namin, mga ganun. So, parang sa akin, okay lang. Kasi yung final output is sa akin pa rin. So, you're good with that, Jam? Okay naman? Ano na, tumanda na ako eh. So, naiintindihan ko na ng paper project, kanya talaga kasi. Kasi tsaka yun yung importante naman talaga. Tsaka hinayaan ko siya sa brand niya. Kasi meron nga din siyang for KD, di ba? So, parang win-win din sa akin yun. Kasi nagiging may ano tawag doon? Photographer pa rin talaga siya. Hindi nga lang sa weddings. Iba lang yung genre. Tsaka yung mga families ngayon, most of the time siya na kumukuha. So interconnecting din yun eh, after the wedding, magkaka-baby. No, kaya parang pass on through eh, right? So parang, so galing din. Since kasama ko siya sa wedding, kilala din siya ng mga exactly. namin. At saka ako din ang nag-meeting ka. After scenes, galing talaga. Scenes talaga siya. Yun talaga. After scenes talaga. Mahiligis ako makipag-PR talaga. Yung makikipag-usap. Galing. Talaga mag-work talaga as a couple partner. Tandem po. Ayaw namin gamitin yung tandem kanina eh. Medyo iba yung atake. Pero gamitin ko na lang. Talaga shooting in tandem naman sila, right? So parang gano'n. After the wedding sa kanya, diretso. Pero kaya, katulad yan, ang ganda na ng work ko nyo, ang ganda na, established na rin si Paper Project. Yung industry insights nyo, parang, eto kasi, ang daming bagong dating ngayon, ang daming bagong atake, ang daming bagong, so nababago lahat eh. What can you say about these things? Na parang, how you cope with technologies and advancements nung nasa industry natin? May nakausap akong photographer about it. Ayaw niyang baguhin yung style niya. Kasi parang eto siya nakilala. Parang ganun eh. So, ngayon ko siya nare-realize na parang, in a way, may tama siya. Pero wala siyang innovation na nagawa. So, feeling ko ganun. Like sa amin, ang style na ginagawa ko is, ang tagline kasi namin is classy poetic storytelling. So, parang timeless, ganyan. Dinagyan lang namin siya ng twist right now with the poetry and all. But, yung style is same pa din eh. Andun pa rin, classy. Totoo naman eh, di ba? Hindi naman nababago yung nangyayari sa wedding eh. Same pa rin eh. It's just another approach lang eh, di ba? Yun yung na-realize ko eh. Kasi pag tinitingnan ko yung photos, like yung sa wedding namin, gusto ko makita siya na parang few years. Few lang? Yun nga, katawin ako few years. Katawin siya. Parang confirmation. Mag-away na tayo after nito. Parang di ko kaya. So, masabi taon, parang gusto ko pa rin siyang tingnan. Dati hindi ko siya nabubili na gano'n. Correct. Tayo shoot lang tayo shoot. Atake. Kasi ang dami kong nakikita eh. Correct. May dark and moody. Nagugulong ka rin minsan eh, no? Oo eh. Kasi since nag-freelance ako nun, parang iba-ibang style yung pinag-shootan ko. May light and bright. At saka nag-start ka kasi na nagmamarket ka na, medyo dark yung... Oo, nandun ako sa side na yun, ni artsy, pa-cool, mga gano'n. Correct. Tapos eventually, parang gusto ko na lang, after nung wedding namin, kasi parang na-experience na namin. Tapos Iba pala, nakikita ko yung kapag photos, ganyan. So parang dumating ako dun sa point na ilalagay ko yung sarili ko dun sa parang magiging mga couples namin, ganito yung magiging feel nila. Kaya rin nagkaroon kami ng poetry. Kasi parang nag-vows ako na nag-flip top siya. Nag-flip top niya. So parang gano'n. Parang for me, parang
ang naging approach, grabe yun, ang daming iyakan. Parang mas naging personal yun. Heartfelt kasi. Heartfelt siya, kumbaga. So parang ganun yung naging atake namin sa paper project na yun. Tapos, hindi naman lahat din. I know na hindi lahat makaka-appreciate ng gano'n. Kasi Correct, parang, correct. Preference eh. Oo Lahat eh. tayo ganun, Parang, paano ba? Hindi naman lahat poetic. Medyo corny yan pa. Yung for iba, other- yung iba, with actually. other people. Pero yun nga, hindi naman namin after ng 10, 15 na weddings per month eh. Actually, 3, 4, okay na ako Nung nun. nag-ano tayo, nung medyo nag-slow down na, kasi Oo, nga after yun, pandemic. Yun. Nag-slow down kami. And then, plus yun nga, nagkaroon kami ng studio. Ayun nga. Speaking of slowdown, paano nyo naisip to? Ano, because of the pandemic ba? Oo. Parang, Nung Pandemic ba? pandemic kasi, dapat, nag-stop kami ng, nag-stop tayo ng marketing. Oo, nag-stop kami marketing. Lahat naman eh, halos Hindi, talaga. supposedly kasi, magmamigrate kami. Tapos parang nag-close ang borders, so walang chance to migrate. Tapos, syempre, as a husband na nun, nag-iisip siya ng ways to provide. Yun yung naisip niya, studio. So, 2021, January ito, nag-start. Tingnan Last namin. money namin. Oo, kasi last money, tapos nangutang pa kami sa mga best friends namin para makapag-put up ng... Kasi yung ano lang, yung, Sobrang talaga. yung flooring Oo, na, nakita ko to na nag-start kayo Oo, eh. si Seka pa yung... Oo, hindi, saka nakita ko yung development nito, no, parang, di ba, palagi namin stories kung paano ka-start. Sabi ko, uy, ayos yan ah, di Tsaka ba? kanya-kanya gawa pa yan. Wala kami Correct. contractor, kami lang. Kami lang talaga. So yung challenges, saka yung learnings na natutunan from here, saka yung pagbuo nito itself, let me just, at least, ano ba yung mga pinakamabigat na challenges nyo? Challenge ba? Well, actually, yung pandemic yung pinaka-biggest challenge eh. Tapos parang in a way, biggest challenge siya, pero biggest eye-opener din siya. Na parang hindi ka lang naman pwedeng kumita din. Parang yung, hindi lang sa weddings ikaw pwedeng magkaroon ng income. As a photographer. Oh, as a photographer. Kasi doon tayo nasanay. Correct. As a freelance, as a studio owner. Parang kapag nandun ka na sa moment na, uy, may 10 weddings ako, 15 weddings Safe. ako per month, safe na ako dyan, ganito na lagi. Right. Pandemic. Nag-pandemic. Shock lahat eh. Gaganon ka na lang, o gaganon ka na lang. Pero the first 2 weeks okay pa. Okay pa eh. Oo. Pahinga. Tapos parang 1 month na. Uy, pero medyo tumatagal. Pero sakto-sakto yung timing mo na naisipan mo yung ganito. Kasi Hindi ko naisipan na din mo. pa-rise up yung content eh, di ba? Yung content creation, Ano yung mga yun? creators, naglabasan. Hindi namin siya Hindi pinag-uusapan. siya, wala akong ganung Walang plano. Oh wow, ang galing. Wala akong ganung plano. Ang sabi ko lang kasi nun, ang pinaka nangyari kasi nun, gusto lang naming mag-move out sa parents ko kasi nakatira kami nun sa sa bahay nila that time. Parang hanggang December ba? August. August 2021. Oh, yun. Parang basta- nag-isang taon eh. Oo. So parang nangyari. Gusto ko lang ilabas yung pera ko na parang para bumalaw siya. So parang inisip ko, tayo sa apartment, ganyan. Kaso inisip ko, hindi babalik yung pera sa akin doon. Hindi siya profitable. Hindi siya Correct. profitable. So parang ginawa. So kailangan gumagana talaga Oo, siya. tapos di ba? bigla nang namin naisip, ba't hindi lang tayo muna mag-studio kaya? Total, parang apartment din yun, magre-rent tayo. Ang difference lang, possible na may balik. Correct. Possible. Ang thinking ko lang nun is ma-cover Mabayaran lang yung yung bills. bills niya Ito. ng per month, yung Yung pinaka-expenses niya. Yung pinaka-expenses niya. Tsaka yung mga inutang. Oo. Tapos yun, after 2 months, nabayaran namin lahat. Ay, ang galing. Oo, legit yun. Legit yun, nabayaran namin. Pero hindi ko iniisip na gano'n talaga. As in, suntok sa buwan lang yun na. Eh, magaling naman yung sales mo eh. Kaya, So, pero hindi ko siya minarket sa mga kliyente. Sa photographers. Sa photographers. exactly. Tama. Kaya lang Tama. siya hindi pinangalan sa studio name namin. Kasi para to give chance na makapag-shoot yung iba. Diba? Kasi Correct. kapag nilagay Tama namin rin yung na- atake nyo kasi parang kung pangalan nyo, parang syempre, ako lalo na ako, parang, Oo. di ba, kanyari. Medyo ilag na yun, medyo, di ba? Baka matag as paper project, mahirap, di ba? Parang ganon. Oo. So, Galing ganun din. yung nangyari. Kaya hindi namin siya binrand na parang by the paper project. Oo. Ganyan. Kasi conflict din siya eh. So, tsaka that time, inisip ko, hindi ko kasi kaya siyang punuin ng paper project lang eh. Correct. Lalo pandemic. Lahat Wow. nakaramdam nyo, eh, ba? Confident nga, ka? di ba? Confident ka. So, ganun ginawa ko. Inano ko na lang yung brand na iba na lang. Tapos, minarket ko siya sa photographers para sila yung magmamarket for me.
na, oy, may kliyente kayo, o dito pwede tayo mag-shoot. Double Bawal hits kayo ka, sa double ano hits eh. ka. Double hits ka. O, Magaling husay, yan, husay, husay. magaling. Bawal kayo mag-shoot sa labas, dito kayo, di ba? Tama, tama. Ayun, ganun yung ginawa namin. So eventually, nung pandemic, parang, as in, dumating yung point na parang mas naging malaki pa yung income niya over nung kasagsagan ng weddings namin sa isang buwan. So parang yun yung naging super eye-opener namin. Kasi naman din, ang cozy naman ng place. Sobrang, Yes. alam niyo yun, iba yung thinking, siyempre pag ano, uy, iba yung lugar na yun ha. Unlike doon sa mga nakasanayan nila na ano, di ba? Correct. So iba na yung atake at the very least. Mas sobrang cozy, sobrang chill eh. Oo, Which yun is, pa. yun yung hinahanap ngayon, Tsaka, right? ginawa din kasi namin siya thinking na kami yung mag-shoot. Gusto ba namin to? Kaya every year kami may renovation. Nag-a-add Ang kami ng galing. gamit. Oo nga, hindi ko nabutan Iba ako. na to. Guys, kung nakikita nyo ngayon ako, big ano, sobrang big difference na talaga. Mas lalong gumanda actually. Ang galing ng utang itong dalawang So, pag-tandem na to eh. Kaya minsan na ano sila, parang pagpasok nila, ay, maliit lang pala. Kasi sa pictures and videos. Oo nga, dugulat di ba? Correct. Lente lang yun. Nasa Naka-white lang. Correct, naka-white. photographer lang talaga. Well, ayun nga. Well, established na rin tong white noise na to. Napaka-ganda na nung pasok din ng income in a way. So, future plans. Expansion. Gusto namin expand siya in a way na ibang lugar naman. Gusto lang namin siyang, kasi sayang eh, doon na yung brand. Correct. Kaya, Same setup, parang ganon. Parang ganito yung cozy. Kung ano yung Sino ba? nakilala siya, plus magdadagdag na kami ng like. Kasi ito, ang market niya right now is more on prenup, lifestyle. Plano din namin in the future, prod, mga ganun na. Medyo malaking scale na yan. Kasi Oo. dati may nag-shoot dito ng mga music videos. Masikip. Masikip Medyo siya kasi nahirapan na pag-setup. more than 20 people Correct. Tapos sasayaw-sayaw sila dito. So yun yung ano, na nakikita namin Galing. na future for White Noise. Tapos, yun. Paper project kasi, ano naman eh, kahit pa paano. Nandiyan na yan eh. Nandiyan na yan eh. Oo. It's a brand na So eh. hindi rin namin siya priority tumanggap ng sobrang daming labas. Parang gano'n. Kasi hindi ko na kayang mag-shoot na tuloy-tuloy. Medyo mas ano na kasi, mas personal na kasi yung approach. Yun Correct. nga. Mismo. Kasi pinimit namin sila talaga personally. May tulay session pa kami, mga ganun. Maraming pakulo. So yun, ginagamit din namin yung studio namin. Parang connected siya eh, si Paper Project tsaka sa White Noise. So may packages din kami nakasama si Paper Project sa White Noise, ganyan. Ganun din naman talaga eventually. Talaga may ano eh, no? Kailangan mo talaga. Pero ang ginagawa kasi namin, parang hindi rin conflict sa iba, hindi namin siya binibigay unless i-ask ng client. Hindi namin sila, ano ba? Pinupush. Hindi namin sila pinupush. Kasi baka namin, ang sama naman na bibigyan na namin kayo ng package with photo and video. Tapos, Nag-recommend na kayo photo, video. Nirecommend na nga kami. Tapos bibigyan ko. Masyado kang tuhog ah. Para ka ng all in ah. Ang galing, ang galing. Hindi ginawa yung ginawa namin. Kasi parang kami din naman yung, in a way, mawawalan sa gagawin na. Sa mga kanila. Mawala ng kaibigan. Oo. hindi lang yung income eh, yung kaibigan. Pero yun naman ang importante eh, pagdating sa industry natin. Oo. So yun nga, no? Ang galing nung lahat ng mga kinuwento nyo. Para sa mga audience na lang, no? Hingi na kami ng simple tips para sa, lalo na yung mga nagsisimulang couple. Kasi marami ako napapansin ngayon mag-jowa, photo video, di ba? Parang simple tips from you guys, lalo na kayo medyo established na, di ba? Gusto ko yung word established eh, ha? Hindi na nag-aaway during. Ay, Hindi ko sure. Basta ang rule namin, kapag kunyari mag-aaway kami sa bahay, kasi magsama na kami, mag-aaway kami sa bahay, pagdating ng shoot, hindi pwedeng mahalata ng kahit sino. Professional! Professional na kami Correct, ngayon. correct. Tsaka dami nagsisigawan kami sa parking lot. Ngayon, hindi na pwede. Ganon. Kasi nga, syempre, yung respeto rin sa kanya eh. Siya yung man of the team. Man din siya ng household namin. So, kailangan yung respect. Ibigay ko sa kanya. Hindi niya yung pag-demand from me eh. So, ganun ko siya tinitignan. Nire-respeto ko na siya ngayon. Haba ng buhok mo, Brad, ha? Ayun, paano ba? Pag couple kasi parang, let's say sa isang company, hindi naman dalawa yung president niyan, Yes, isa lang yes. yan, di ba? So dapat meron talaga, for me may isa talaga dapat on top na magde-decide, mga ganito, ganyan, siya yung magde-designate. Tapos yung isa kahit ayaw niya,
Kailangan Sumunod. Kasi mahirap eh. Mahirap pag dalawa yung leader dun sa isang team. Hindi Kasi ko pa magka-pressure, maintindihan yung dati. magka-pressure. Parang gano'n. So, kahit ayaw nung isa, Wala siyang no choice. eh. Wala siyang no So, choice. parang yun lang yung nakikita naming way para mag-work yung team na yun with having one leader. Hindi naman subordinate yung isa eh. Kasi parang side leader siguro. Correct. Siguro yun yung tamang term eh. Kasi every decision naman, hinihingi ko pa rin sa kanya yung opinion niya. Correct. Kung baka ako lang yung nag-go or no-go. Parang gano'n. So, pino-consider ko lahat ng ideas na binibigay niya. Ang nagpa-push sa akin doon na parang sige okay na, nung in-explain niya sa akin kung bakit ganun, sabi niya kasi, mas okay lang siya yung mag-decide kung magkamali. Ang sisisihin niya, sarili lang niya. Unlike pag ako nag-decide, magagalit siya sa akin. May sisi factor Oo. sa'yo. So at least kung siya na lahat. Ako na lang yung sisisihin ko. Parang May tama talaga ito siya. Fairness naman sa kanya. Ganyan. Kasi ganyan-ganyan lang yun. May ano yan. Kaya naman pala. Diba? Oh guys, narinig niyo na paano yung atake ni Sir Jess. Diba? Baka naman. Huwag niyo masyadong gayahin. Tularan niyo lang. Well, maraming salamat. No? Sobrang nakakatuwa yung kahit saglit na saglit lang tayo nag-usap. Medyo maraming learnings from you guys. Diba? Yung experience niyo when it comes to the industry. Yung mga, the way you handle things up. Yung business niyo, paano niyo pinapalago, right? Yung mga future plans, naisip niyo pa yon. Kaya ito guys, no? As you can see, yung episode natin, yung learnings from a couple's POV. Diba? Oo, POV. Millennial POV. Nakaka-take ko to eh. Isa na naman pong episode ng Tito Talks na natapos. Hopefully, you've learned thing or two. And we'll see you on the next episode. Bye for now, mga fan. bye. Thank you. Thank you. Thank you. Galing. Thank you. Ayos na yung oras. Oops, 30. 30 tayo, 30. Sakta. Galing, galing. Galing.